lalong-lalo na sa mga kababayan namin at sa mga taga-Subic. So, sabi nga nila, pag may itinanim kang pagmamahal, aani ka rin ng pagmamahal. No? At pag may itinanim kang tulong, pagdating ng ulit, tutulungan ka rin. So, siguro yun yung grateful ako sa mga kababayan namin dahil nakita naman nila yung trabaho at pagmamahal ibinigay talaga namin sa aming lalawigan. Pero yung sitwasyon ba ngayon sa illegal drugs sa Zambales, laganap pa talaga para yun doon ka tirahin sa ganung issue? Well, kasi since 15 years na ako in politics 15 years na ako. Nung first term ko as mayor from 2010 to 2013, wala namang issue. 2013 to 2016, walang issue. So, ginawa lang nila sa aking issue to. Ngayong last term ko, nung nalaman nila natatakbo ko sa Zambales as a vice governor. Kasi nung una, talagang sinasabi nila hindi vice governor ang tatakbuhan ko, na tatakbo ko ng governor. Pero at bandang huli, napag-decidean namin na vice governor muna ang tatakbuhan, no? So, tsaka lumabas yung mga issue na ganyan. And panahon ng election. So, part siguro ng politics to, no? Talagang kaya nila kami sinasabihan ng mga ganyang klaseng akusasyon. And if I may just add, because anong year nanalo ang Subic? 3 consecutive years na nanalo ang Subic. Actually, bago lumabas to, Subic was awarded as the best implementer ng Oplan Tokhang in Region 3, no? We are the first winner ng best implementer ng Oplan Tokhang in support kay President Duterte. So nakakagulat nga biglang lumabas itong issue na to. So yun talaga yung isa sa mga priorities natin, ang puksain ng droga sa Subic. Yes, kasi we must understand kasi yung yung location ng Subic. Napakahirap kasi sa Subic kasi una, katabi niya yung SBMA, which is yun ang open port eh. So, siyempre alam naman natin pag may port, no, naandyan yung mga illegal din na mga gawain, although hindi ko under ang SBMA kasi SBMA is may separate entity yan eh. It is under the SBMA chairman and administrator. So, siyempre andun lahat yung mga pumapasok na mga kargamento, which is hindi naman namin under. Tapos nasa amin din yung Hanjin which employs 30,000 na tao. So labas-masok ang tao sa amin every 6 months nagpapalit. Isipin mo from all over the country, iba't ibang tao yung nagpupunta sa amin every 6 months. So makikita mo yung trabaho na iba-ibang tao yung papalit-palit na pumapasok. Hindi mo alam kung taga saan. So yun yung isa sa mga difficulty ng pagmamanage ng bayan namin, no? So pero kaya naman, no? Talagang ginagawa namin lahat ng aming magagawa para suportahan yung proyekto ni Presidente. Have you spoken to President Duterte about this na, sir, hindi totoo yan? We are trying. In fact, we have contacted yung mga people na who's very close to the President just for a meeting lang, just to hear our side and present also yung our evidences. We are still waiting for it. And hindi kami may inep na mag-intay because I know one of these days bibigay din niya sa amin. Kay Mayor Sara, nag-text din kami. So hopefully sana after nitong na to ma-remind ulit na nag-text kami sa kanya. At saka syempre malakas ang loob namin kasi alam naman namin kung ano yung totoo. We've maintained yung aming innocence regarding dun sa mga pangyayari. At saka always believe na in the end talagang lalabas yung katotohanan. Pero Vice, may takot din po ba on your part na baka mamaya, di ba, yung sa buhay nyo? Na ano ba? May mga death threats, mga ganon. Death threat. Oo. Dahil po, di ba, meron bang ganon na friend? May mga pinablatter na ba kayo ngayon? Ang dami. Siyempre, yun. Kinakabahan din kami. Kaya nag-iingat din kami, kinakabahan din kami. Siyempre, hindi na namin alam kung ano yung kayang gawin ng mga katunggali din namin dahil siyempre, politika to. So, nag-iingat kami, dadasal kami na sana
na sana hindi mangyari yung mga fears namin. We're very prone na anytime pwede kaming taniman. Kaya nga na humingi kami ng tulong sa inyo, sa inyong mga media, na sana maparating yung yung protection din sa amin, kasi nga ang hirap na pinagdadaanan namin talaga. It's really hard. Pero parang ang bait naman ninyo. Kasi parang tipong, di ba, hindi nyo hinanapan ng butas or ng issue yung kabila. Hindi siya ganun eh. Ang Di ba, parang di politics ba niya ever ganun since labanan hindi ng eh. mga ganyan? Yung Kasi, sabitaan. Batuhan ng Walang Batuhan ng mga issues, ikaw, mga ganyan, parang Baka resbaka. naman may gusto ka sa akin, ganun. Hindi mo naman yung babae. May asawa siya. Hindi kasi rin eh. Siyempre mas maganda yung kung mas malinis, kung malinis yung election, mas maganda. At talagang yung mga plataforma at saka yung trabaho at tulong sa mga tao lang yung pag-uusapan. We've always maintain na pag may nagawa ka at may trabaho kang ipinapakita sa tao, is hindi mo na kailangan manira ng mga kalaban mo. So we've always maintain yung gusto namin maging malinis at saka maayos ang eleksyon. Ate Reggie. Yung in 15 years, ngayon ka lang nasangkot sa mga. Yes. So first time nung nagtumakbo ako na bilang Vice Governor, last term ko, sabi ko nga, of all my years in public service, 15 years, 23 years old pa lang ako, board member na ako, naging number 1 board member ako ng Zambales. 2 terms ako doon, senior board member ako twice. Tapos naging mayor ako for almost 9 years. Ngayon lang ako na napagbintangan ng ganito. I've won ng mga outstanding mayor award sa Region 3. Talagang nakakalungkot dahil lang sa politika. Yes, gustong sirain yung pangalan na matagal din namin binuo. Baka may nasagasaan po kayong